So ayun, good evening po ma'am sir and welcome to our review proper. For this evening, we will tackle about the introduction to fire and arson investigation, no? So, kung mapapansin ninyo, ito ay paunang review sa ating fire officer examination. Sabihin, ito po yung dapat ninyong malaman as a basic review dito sa ating fire examination fire review, no? So, in this evening, bago tayo magsimula, let us pray po muna and hingi mo muna tayo ng guidance po kay Lord. So, let us bow our head and feel the presence of our Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Naway ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, bigyan niyo po ng sapat na talino at kakayahan na magamit po namin ang lahat ng aming matututunan simula umpisa hanggang magtapos ang aming klase. Naway bigyan niyo po ng sapat na talino ang aming profesor, ganoon na din po ang mga estudyante na makikinig at naway magamit po nila ang lahat ng ito sa kanilang darating na examination. Lord, bigyan niyo din po ng sapat na kalakasan at katalinuhan ang bawat isa sa amin. Ganoon na din po ang mga naiwan namin sa kanya-kanyang tahanan. Ingatan niyo po kami sa bawat anumang hamon ng aming buhay. Naway lahat po ng aming kagustuhan sa buhay ay aayon sa inyong kagustuhan. Lahat po ng ito ay dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. So yun class, good evening. Kayo po ba ang aking na-review kagabi? Kayo po ba ang na-review ko kagabi about numerical reasoning? Medyo napagod din po tayo this morning, no? Kasi nagturo din po ako kanina 8 to 5 and then sinundan ko po nitong introduction to fire and arson investigation. But kanina medyo okay naman kasi ito po ay hindi po sir, POA po kagabi. Okay. Okay, sige. So, in this evening, again, our topic for today is all about introduction to fire and arson investigation. So, let me introduce myself. My name is Dr. Jake De La Cruz Calongcong. I'm a registered criminologist, a graduate of Doctor of Philosophy in Criminology. I am a former Jail Officer 1 from the Bureau of Jail Management and Penology. And then, I'm currently affiliated in the University of Perpetual Health as a college dean. Okay, so now let us proceed to our topic na po, ma'am sir, the introduction to fire and arson investigation. Wala po ba kayong turo sa POA ngayong araw? Kagabi po kasi ang turo ko ay math, no? Bali ang magiging turo ko na by Sunday na po ulit. So, POE naman po yung by Sunday. So, POE o FOE kayo ngayon? FOE, right? Kayo ay pang Fire Officer Examination. Tama po ba? Yes po. Okay, good. Wala po ba kayong turo? Yes po. Sige, sige. So now, let us proceed na po, ma'am sir, para makapanimula na po tayo. So, ang ating objective po dito or layunin po natin para malaman po ang kahalagahan ng fire and arson investigation. Sa madaling salita, titignan po natin dito kung ano ba ang purpose, kung bakit natin kailangan pag-aralan ng apoy, at kung bakit tayo mag-aaral ng tinatawag na arson investigation. From the word arson investigation, nagkakandak lang tayo nito kapag merong isang taong may malis na gumagawa ng isang krimen at ang layunin niya ay manunog, no? Kumbaga siya ay may intent to do something na makakapagbigay ng destructive sa isang tao, like yung kanyang property, destructive property sa kanyang mga ari-arian. So next, describe the satisfactory the methods of fire of investigation. Ibig sabihin, titignan po natin yung mga kapamaraanan sa kung paano ba natin malalaman kung ito ba ay sinadya or hindi sinadya.
And then, let us explain the legal provision. From the word itself, legal provision, yung mga batas na sakop ng ating talakayan ngayong evening. Discuss the legal aspect of arson. Let us define the meaning of arson. Isa-isahin po natin yan. Okay? So now, ano po ba ang ibig sabihin ng arson investigation? Dito papasok ang law and jurisprudence. From the word itself, law, ito po yung mga batas na dapat sundin natin. Siyempre, tayo ay may obligasyon na sundin ito. Ano naman yung jurisprudence? Ang jurisprudence naman po, ito naman po yung mga pinagmulan ng ating mga batas na kung saan sila yung nagiging reference kung bakit natin sila sinusunod. Like for example, lahat ito ay nanggaling sa Supreme Court at yung Supreme Court ang magiging jurisprudence natin para maging valid reason or ma-justify natin yung isang senaryo, no? Kaya nga tayo sumusunod, no, sa ating pinakamataas, which is the Supreme Court, para mabigyan ng mas malinaw na kahulugan yung isang kaso or yung isang case. So ano ba yung preliminary investigation? Ang preliminary investigation, ito ay tumutukoy sa paunang investigasyon doon sa naturang krimen. And then questioning the principle of suspect, layunin nating malaman kung ano ba yung purpose kung bakit nagawa ng ating perpetrator yung kanyang layunin. Ano yung motives niya? From the word itself, motives, may intent to do something na hindi maganda or maganda. Depende po yun sa kanyang motibo. Okay? So let us define the meaning of arson. Ano ba yung arson, sir? Ito ay ang mga krimen na malisyoso, voluntaryo at sadyang pagsunog ng mga building o iba pang ari-arian. Ito po ay hindi lang para sa tao, maging ang pagsunog po ng ari-arian ay makukonsidered po natin na arson. Remember class na pag sinabi pong arson, meron po tayong dalawang kapamaraanan. FOE lang po ngayon, sir. Yes po, meron po tayong Sunday class. Ito po ay intended po. Intended po for POE. Okay? Pero, huwag kayong mag-alala, bibigyan ko po kayo lahat, mapa FOE and POE, ng isang araw na pasok po talaga sa inyong lahat, which is the numerical reasoning. Uubusin natin lahat ng numerical reasoning. Kaya, mag-focus po muna tayo para sa fire officer examination for this evening, and then magkita-kita po tayo on Sunday para naman po sa penology examination. Okay? So ano ba yung arson, sir? Ulitin ko, ang arson po ay isang krimen na malisyoso, voluntaryo at kanais-nais upang mag-set ng fire. Sa madaling salita, siya po ay may intent na gawing nasunugin ang isang ari-arian ng isang tao at kahit yung mismong tao. Okay? Sir, ano ba ang pinagkaiba ng arson sa murder? Remember this class, ang arson at murder ay magkaiba. Tandaan to ha. Under Article 248 of the Revised Penal Code, ang murder po ay may 6 qualifying circumstances. 6 qualifying circumstances at ito po yung mga kapamaraanan para makonsider po natin ito as murder. Okay? Titignan po kasi natin dito yung intent ng isang tao. When we talk about intent, layunin niya, no? Yung kagustuhan niya. Kapag ang intent ng isang tao ay sunugin ng isang bahay, not knowing na may tao doon, pero ang intent niya talaga ay sunugin ang bahay, intent niya na sunugin ang bahay, sa kagustuhan niyang sunugin ang ari-arian nito. Ang magiging krimen nito ay arson kahit may namatay pang tao. Bakit? His intent is to set fire on the building or on that particular building and not knowing na may tao doon, kaya ito nadamay. So, ang magiging kaso dito ay arson. Pero, when the person intended or intent to kill someone using fire, and that's the time na papasok naman ito sa murder. Ano ang pinagkaiba? Kapag gusto mong magsunog ng bahay at ang intention mo ay sunugin ito, arson yon. Pero kapag ang intent mo naman ay sunugin yung mga tao na nandoon sa loob ng bahay sa pamamagitan ng apoy, and that's the time na gagamit tayo ng 6 qualifying circumstances na papasok ito sa murder. Ano ba yung 6 na qualifying circumstances? Unang-una dyan yung treachery or aleviosia.
or pagtatraidor. Ano pa? Yung tinatawag natin na by means of money, award, or compensation. Ibig sabihin, ikaw ay nagbayad para magpapatay, pumatay, or tumanggap ng bayad para kitilin ng buhay ng ibang tao. Next, ito na po yung tinatawag nating by means of fire, poison, car, or inundation, or anything na maaari pong ikamatay ng ibang tao. That's the time na papasok na yan sa murder. Pang-apat, yung tinatawag po natin na during calamity. During calamity. Ibig sabihin, pinatay mo si Juan noong panahon na nagkakaroon ng flood. Eh hindi siya marunong lumangoy, tinulak mo, may nakakita. The moment pa lang na nalunod yung tao at walang sumagip dahil sa'yo, that's the time na papasok ito sa murder kasi ginamit mo yung kapanahunan or yung calamity to kill someone. Ano pa? Evident premeditation. Okay? Evident premeditation. Ano yun, sir? Ha? Ano po yon? Nagkaroon ka ng pagpaplano. Pagpaplano. Ibig sabihin, binigyan mo ng sapat na oras, ng time, effort para pagplanuhan, binigyan mo ng sapat na oras para makapag-isip no ng kung anong bagay ang maaari mong gawin dito sa taong ito. Okay? And last, that is what we call cruelty. Sir, ano po yung cruelty? That is what we call physical suffering. Ito yung pagpapahirap sa tao hanggang sa unti-unti na siyang mamatay. Ano po yun, sir? Ito yung time na kung saan nininil cutter mo yung kanyang balat hanggang sa maubos yung kanyang balat. That is cruelty kasi unti-unti mo siyang pinahihirapan. Okay po? Nakuha po ba? Next. Ano naman po itong tinatawag nating investigation? Ang investigation po ay ang koleksyon ng mga katotohanan o facts upang maisakatuparan ang threefold aim. Ano po yung threefold aim, sir? To identify, to locate, and to provide an evidence. Unahin muna natin to identify. Ito pong to identify upang malaman yung tinatawag po nating pagkakakilanlan ng isang tao or yung tinatawag nating guilty party. Ibig sabihin, siya yung tinatawag nating akusado. Siya yung gumawa ng isang bagay na kagustuhan niya. Ano pa? To locate kung nasaan ang nagkasalang partido. Sa madaling salita, hahanapin natin yung tao na gumawa ng krimen and to provide an evidence or para mapatunayan ang kanyang pagkakasala. Okay po? Nakuha po ba? Next, criminal investigation. Ano naman po yung criminal investigation? Ito po yung aksyon na ginagawa ng isang law enforcer pagkatapos niya pong maaresto ang isang offender sapagkat ito po ay may written complaint galing sa biktima upang ito ay para ito ay may file sa korte or sa kanyang prosecutor kung ito ba ay may probable cause, no? Pag sinabi pong probable cause, may sapat na dahilan para po siya ay arestuhin. Again, ang criminal investigation ay kinakandak upang malaman kung may probable cause doon sa taong nabanggit or yung tinatawag nating suspect. At ito ay mag-uusad lang or uusad lang kapag meron tayong written complaint. Ibig sabihin, kapag ang party ay nag-file ng case sa kanyang lawyer or sa isang abogado, titignan ng abogado ngayon kung may probable cause at kung may probable cause ito po ay magsasampa ng kaso laban dun sa inaakusahan. At ito ay magpapatuloy sa korte hanggang si korte ang magpapadala ng tinatawag po natin na imbitasyon or yung tinatawag po nating warrant of arrest. Okay? Ang warrant of arrest, it is pertaining to a person na gumagawa po ng krimen. Sir, ano naman po yung custodial investigation? Ito naman po ay yung tinatawag nating skillful questioning ng isang suspect o ng isang hostile witness upang mapilitan silang magbigay ng information hinggil sa kanilang mga nagawang krimen or mga kaso nila, no? So ano naman po yung fire investigation, sir? Ito naman po
yung ating proseso ng pagtukoy sa eksaktong pinagmulan o origin at sanhi or cause at pag-develop ng isang apoy or sunog. Kumbaga, titignan natin or aalamin natin kung ah, meron ba itong pagsadya or hindi pagsadya. Ibig sabihin, tutukuyin natin dito kung ito ba ay para lang sinunog ito, para lang sa insurance, or ito ay natural cause or disaster. Ano ba yung mga bumubuo sa arson? Unahin muna natin dyan. Dyan papasok yung tinatawag nating law and jurisprudence. Ano po itong law and jurisprudence, sir? Under Article 320 to 326 ng Revised Penal Code na inamendahan or inamend ng PD 1613, PD 744 at Section 54 ng 19 ng RA 6975 na siyang nagbibigay sa BFP ng kapangyarihan mag-imbestiga ng sunog o maghain ng reklamo sa prosecutor. Ulitin ko, itong Article 320 to 326 ng Revised Penal Code na inamendahan ng PD 1613, PD 744 at Section 54 ng RA 6975 na si BFP ay binibigyan ng authority to conduct an investigation at para mag-file ng reklamo. Okay po? Now, ano nga ba ang PD? Sinabing PD, that is Presidential Decree. At ito ay gawa po ni Marcos, yung tatay ni Marcos. Ha? Sir, ano po ba yung 320? That is what we call destructive arson. Tandaan po natin na ang destructive arson po ay ang mga ito po ay may kaparusahan na reclusion perpetua hanggang kamatayan. Tandaan po sa ilalim ng RA 9346, reclusion perpetua ang ipapataw na walang bail, no? Walang bail po 'yan kapag ang kaso mo ay may kasong reclusion perpetua, non-bailable po 'yan. Pero pag ang kaso mo ay reclusion temporal pababa, bailable po siya. Pero kailan lang po nagiging discretionary ang bail? Kailan po nagiging discretionary ang bail? Kahit ito ay reclusion perpetua, kapag ito ay favorable to the accused. Like for example, si Enrile ba yun? Or yung matanda? Sino nga yung matanda na parang naabutan niya pa yung mga dinosaur? Sino yun? 'Di ba nakasuhan siya, pero pinayagan pa din siyang mag-bail although ang kaso niya ay hihigit sa reclusion perpetua. Binigyan siya ng discretionary na makapag-bail or makapagpiyansa. Next, number 1. Sabi dito, ang pagsunog po ng gusali or bunga ng isang solong isang solong gawa ng pagsunog ng isang bahay at ito ay sinadya doon sa kumbaga sinadya mo na sunugin ang isang bahay na kahit mag-set ka lang ng fire dyan, no? I mean, mag-set ka lang dyan ng konting ang tawag dito, gasolina, as long as ang intention mo ay sunugin ang bahay, makukonsidered na po yan as arson. Tandaan po yun ha, kapag ikaw ay nag-set ng fire, kahit ikaw ay naglagay pa lamang ng gasolina at magsisindi ka pa lamang, attempted, no? Makukonsidered na po yan as arson. Remember that kasi po, ang intent niya ay makapag-distract, kumbaga makapaminsala ng mas marami pang bahay. So ano ba yung mga kino-considered na destructive na property? Dito tinutukoy po natin yung mga pampubliko or mga pribadong dito, mga opisina, gobyerno, commercial, hotel, or other similar types ng property, basta ito po ay maaaring sunugin or pwedeng masunog, yan po ay makukonsidered po natin na destructive arson, no? Kumbaga kahit ano pa man bagay yan, basta ang intent mo ay sunugin yan,
at nag-set ka na dyan ng kahit na kaunting-kaunting gasolina lamang at ikaw ay may hawak na mga pampasunog, mako-considered na po natin yan as arson. Now, sabi dito, any train or locomotive ship or vessel, mako-consider din po natin yan. Di ba meron po tayong tinatawag na law. Ano po yung law, sir? Tandaan ninyo na ang pagsunog po ng isang bagay ay hindi lang ginagawa sa lupa. Maaari din po siyang gawin sa law. Ano yung law, sir? Land, air, and water. Ibig sabihin, maaari tayong magsunog sa land, maaari din tayong magsunog sa water, at maaari din po tayong magsunog sa air. Okay? Next. So dito po sa number 5, no? Any building the burning of which is for the purpose of concealing. Tandaan po natin ang pagsunog po na may layunin magtago o sumira ng ebidensya ng iba pang krimen or mga bagay na mapapawalan ng hustisya ay mako-considered po natin as destructive arson, no? Remember this class, 'di ba meron po tayong Article 16, 17, 18 and 19 ng revised penal code, which is yung who is liable for PAA. Ano yung PAA? Principal, ano pa? Accomplice and accessories. Saan papasok itong tinatawag po natin na pagsunog ng mga ebidensya? Saan po papasok yan? Saan po papasok ang pagsunog ng mga ebidensya? Principal, accomplice, or accessories? Sige, comment. Para malaman natin kung nakakasunod po tayo. Principal, okay, sige. Accessories, okay, very good. Class, pag sinabi pong principal, under Article 17, no? 17, 18, 19, yung principal, accomplice, and accessories, yan po ay maaari din naman pong pasukan ng tinatawag na dito. Pag principal kasi class, siya mismo yung gumawa. Kumbaga, siya yung pinaka main author. Samantalang yung tinatawag po natin na accomplice, siya naman po yung tumulong doon sa tao para ma-accomplish niya yung kanyang krimen. Ano naman po yung accessories? Siya naman po yung gumawa ng kapamaraanan para tulungan yung principal at accomplice para maitago yung mga ebidensya na kinakailangan para mabigyan natin ng hustisya. So, maaari po yang pumasok sa accessories. Very good kayo dyan. Next. Dito po, medyo pangit lang yung ating background, no? So, remember this class na ang pagsunog po ng gusali ng gobyerno tulad ng arsenal, shipyard, storehouse or military powder o fireworks factory ay mako-considered na din po natin na destructive arson. Tandaan po natin na once na nag-set po kayo or nagbato po kayo sa ating gobyerno, considered na siya as destructive arson under Article 320. Ano pa po yun, sir? Ang pagsunog din po ng mga bodega, pabrika, or mga inflammable or explosive material na matatagpuan po sa inhabited places. Ano po yun, sir? Yung mga hindi na tinitirahan ng bahay. Like for example, yung alam niyo sa Amerika, kasi sa Amerika, yung mga bahay nila doon, hiwalay-hiwalay. Ganon din po dito yan. Kung mapapansin niyo, may mga bahay po dito na separated. Kumbaga, yun yung tinatawag natin na, yun, yung one story na bahay na kung saan nakatayo lang siya at yung kanyang kapitbahay ay malayo. Kumbaga, bukod-bukod sila. Ngayon, kung hindi natitiran ito at layunin mo itong sunugin, mako-consider dyan as destructive arson. Tandaan, kapag ito ay matatagpuan sa isang uninhabited places. Okay? Next. Dito naman po tayo sa other forms of arson. Ito po ay nakadepende sa halaga o pinsala ng kanilang mga nasunog. Okay? So, ang ibig sabihin po ng Article 321 ay other forms of arson. Sa madaling salita,
ito yung mga different types of arson. Now, unahin muna natin itong tinatawag na reclusion perpetua. Ang pagsunog po ng gusali, farmhouse, kubo o barko sa pantalan na alam niyang may tao sa loob ay may parusa, no, or penalty na halaga or damage or value na mahigit 6,000 pesos. Tandaan po, ito ay may kaso na reclusion temporal to reclusion perpetua. Remember this. Kapag kayo po ay nagsunog ng mga gusali, farmhouse, kubo o barko sa pantalan na alam niyong may tao sa loob ng isang barko or ng isang dagat, makukonsider po yan as other forms of arson. At meron po yung parusa na reclusion temporal to reclusion perpetua. At may kaparusahan or value na 6,000 and above. Okay? Next, if the building burned is a public building and the value of damage caused exceed 6,000 pesos, yan nga po yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung mga pantalan, no? Or yung tinatawag natin public buildings, public installation, public ship, or mga pampublikong sasakyan na siyang dinadausan ng mga tao. Next, dito na po tayo sa tinatawag po natin reclusion temporal, no? Sa reclusion temporal naman po, ito naman po yung mga tinatawag nating uninhabited house o gusali kung saan maaari pong makapaminsala ng tao sa loob ng isang bahay or sa maraming ang tawag dito. Kasi ang pagsunog po ng uninhabited places or yung walang tirahan, maaari po kasing kumalat yung kanyang abo na maaari din pong lumipat by the use of conduction or radiation. Ano po yun, sir? Di ba nga po kapag ang isang mainit na bagay ay sobrang init at yung abo nito ay lumipat to the other to the other house, ay maaari pa po itong makapaminsala ng ibang pambahay. Ito po ay kinakasuhan ng reclusion temporal. Remember class, na ang reclusion perpetua ay may kaso po na 20 years, 1 day to 40 years at panghabang buhay na pagkakakulong. Sa reclusion temporal naman, ang kaso naman po nito ay 12 years, 1 day up to 20 years. Okay po? Sir, ano pa po ang mga kinakasuhan dito sa other forms of arson na may kasong reclusion temporal? Kapag ito ay moving train o motor vehicles. Ibig sabihin, kapag nagsunog daw po pala tayo ng mga train or mga motor vehicles na pagmamayari ng ibang tao, ito ay pasok sa reclusion temporal. Ano pa? Kapag tayo po ay nagsunog ng mga bukid, sugar mill, cane mill, or bamboo groves na katulad din po ng plantation, ay makukonsider din po na to 12 years. Itong mga to ay itong prison mayor ay may value na hindi lalampas na 6,000 pesos. Sa madaling salita, kapag ang kanyang value ay mas mababa po sa 6,000, ito ay papasok sa prison mayor. Okay, next. Elements of arson. Sir, ano ba yung mga elemento ng arson? Okay? So sabi dito class, ang elements daw po ng arson ay actual burning took place. Ano yun, sir? Ibig sabihin, ikaw ay pag sinabi pong actual burning, ikaw po ay nag-set ng fire or actual na magsiset ng fire. Ano pa? Actual burning is done with malicious intent. Ano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin, ikaw ay nag-set ng fire at nais mo or kagustuhan mong magsunog ng isang property or ng isang bagay. Okay? Pangatlo, the actual burning is done by person legally
and criminal liability. Okay? So ano yun, sir? Sabi dito, kapag ikaw daw ay nakapaminsala na, no? Nakasunog na or talagang hindi na siya maano, hindi na siya mapigilan, yan ay makukonsidered na po na arson. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng arson? At ano ang tawag doon sa tao na nagsusunog? Ang tawag po sa kanila ay arsonist. Tanda na, ang tawag po sa kanila ay arsonist at ang layunin po nila kung bakit sila nagsusunog ay para makakuha po ng mga insurance. Bakit po? Para po makakuha sila ng insurance. Yan po yung kadalasan. Kaya nga po tinatanong muna or iniimbestigahan po muna kung ito po ay sinadya or hindi sinadya. Kasi pag sinadya ito, matik yan, wala silang makukuhang insurance. Pero kapag ito ay natural or nasunog lang ng kusa, maaari po silang makapag-avail ng insurance. Kaya nga po ang ginagawa nila, pinapaset po nila sa ibang tao or pinapasunog nila sa ibang tao yung kanilang bahay para po makakuha po sila ng insurance. Ano nga po ba ang tawag doon sa nasusunog na bagay? Ang tawag po dyan ay burning. Sabi dito, ang burning daw po ay ito yung mga ito po yung pagsunog po natin ng mga bagay na maaaring masira at makapaminsala hindi lang sa tao pati sa kanyang ari-arian. Sir, ano po yung willfulness? Pag sinabi pong willfulness, kagustuhan niya. Ibig sabihin, nagawa niya na with intent. Sa madaling salita, masaya siya sa kanyang ginagawa. Eh sir, what do you mean by motive? Pag sinabi pong motive, meron siyang rason or reason kung bakit niya nagawa yung isang bagay. Sa madaling salita, kung kayo, bakit kayo nandito? It's because your motive is to pass the examination. Okay? To pass the examination at para makakuha kayo ng magandang trabaho. Yan po yung ibig sabihin ng motive, motibo. Sir, ano po yung malis? Pag sinabi pong malis, yan ay malisyosong gawain. Ibig sabihin, it's either ito ay kagustuhan mo or meron kang hinanakit doon sa tao na susunugin mo. Okay? May malis po. Eh sir, what do you mean by intent? From the word itself, intent, that is dolo. No? There are two types, that is culpa and dolo. Pag not intention, that is culpa. At kapag intent mo naman, that is dolo. Ngayon, dito kasi, yung willfulness, motive, malice, at intent, makukonsider na po natin yan as intent. Bakit, sir? Kagustuhan mong gawin yung isang bagay dahil ito ang siyang magbibigay sa'yo ng kagalakan or accomplishment, kumbaga. Diba meron tayong tinatawag na attempted, frustrated, and accomplished. Kumbaga sa kanya, kapag nakompleto niya yung kagustuhan niya or nagawa niya yung kagustuhan niya, na-accomplish niya yung kanyang ninanais. Intent po yon. Okay? So ano po yung prima facie evidence? Ang prima facie evidence, ito po yung tinatawag po natin na mabisang ebidensya until it is contradict by the strongest evidence. Sa madaling salita, kung may sapat ka ng ebidensya, okay na yon. Maaari lang pong masira yung iyong ebidensya kung meron pang mas matibay na ebidensya ang maaaring sumira dito. Ano yon? Prima facie evidence of arson. Sir, ano ba yung prima facie evidence ng arson? Sa madaling salita, kapag nakakita tayo ng mga gasolina, ng origin of fire, or merong talagang intent doon sa bahay, or meron tayong nakitang kahina-hinalang kortina or anything na ginamit para magpaliyab, ang tawag doon class ay prima facie evidence. Sabi ko nga po, ang prima facie evidence, ito yung pinakamatibay na ebidensya until it is contradicted by the other means of evidence. Yes, at first glance, no? That is considered as at first glance. Now, let us proceed sa tinatawag po natin na ito. Any of the following circumstances shall constitute prima facie
evidence of arson. Sabi dito, class, if after the fire, the materials or substance shook in an inflammable or any chemical, mechanical, electrical, or electronic contrivance desire to start a fire. Sa madaling salita, class, kapag tayo ay nakakita after natin mag-imbestiga, no? After nitong nasunog na to, nakakita tayo ng mga bagay na yan, sa madaling salita, may tao na gumawa ng bagay na ito. May arsonista na gumawa ng bagay na ito. Anong tawag doon? At first glance. Ito yung prima facie. Pangalawa, the substantial amount of inflammable substance or material not necessary in the course of dependent business. Ibig sabihin, may sapat po na discover tayo upang sunugin talaga yung isang ari-arian kung bakit ito nagliyab or kung bakit ito naging destructive na property or kung bakit ito lubusang nasunog. Kumbaga, merong sapat na gasolina or mga bagay na siyang nilagay dito para mas mapaliyab ito or magliyab ito. Yes, that is accelerant. Mas pinabilis, mas pinalakas, at mas pinatiba yung apoy. Yan po yung prima facie na pangalawa. Pangatlo, yan po yung tinatawag po natin na the fire started simultaneously in more than part of the building or locate under the circumstances that cannot normally be due to accidental or unintentional. Sir, ano po yung ibig sabihin nito? Sa madaling salita, kung titignan natin bilang tao or bilang fire officer 1, no? Bilang fire officer, sa unang tingin ko pa lang nakita ko na nakakaiba yung usok at ito ay hindi normal or hindi siya aksidente. Kasi doon pa lang sa sa usok ng bahay or sa usok ng nasusunog na gusali, makikita mo na kung ito ay intentional or not intentional. Bakit? Kapag ang sunog or yung usok ng nasusunog na gusali ay sobrang kapal ng itim, ibig sabihin, may accelerant na siyang ginamit dito upang ito ay sunugin. Tandaan po yan may mga bagay or accelerant na siyang ginagamit upang ito ay mas maipalakas at mas lumiyab ng husto. Next, mga karagdagan po na ebidensya or karagdagang prima facie evidence sa ilalim po ng Article 326B ng Revised Penal Code. Unang-una, ang pagsisimula ng apoy na if the fire started simultaneously in more than one part of the building or establishment. Sa madaling salita, class, kapag ang isang sunog ay hindi lang nag-start sa isang lugar at nakita mo simultaneously sa iba't ibang lugar, kumbaga, kunyari, ito po yung bahay, no? So for example, ito po yung bahay, ito yung nasusunog na bahay, tapos ito naman po yung pangalawang bahay at ito yung pangatlong bahay. Kung nakita mo nang nasusunog ito at nasunog ito at nasusunog din ito sa magkakasabay na paraan, diba dapat ito ang mauuna bago pa man ito at ito? Pero dahil sabay-sabay sila, nangangahulugan lang yan na merong tao na nagsunog ng tatlong ito. Okay? Ang tawag po dyan ay additional prima facie evidence ng arson under Article 326B ng Revised Penal Code. Pangalawa, if the substantial amount of flammable or substance, no, ay sinabi na din po ito kanina na nagbibigay po ng mas mabisang way para mas mapabilis, mas mapalakas at mas lumiyab ng husto. Yan po yung makukonsider din natin as additional evidence dito sa Article 326B ng Revised Penal Code. Okay, ganito na lang class, no, para mas maintindihan ninyo at maunawaan ninyo in a brief and concise explanation. Itong Article 326 class, ito po yung other means na mapapatunayan natin na hindi ito accidentally. Ito ay sinadya, may nag-set ng fire, may naglagay ng
ng kerosene or accelerant at ito ay nangyari in a different parts ng lugar or bahay na pinagmulan po mismo ng sunog, yan ay mako-considered po na ah, may malis or sinadya po talaga. Next. Okay, next po, meron po tayong tinatawag na, teka lang. Dito na po tayo sa letter D. Dito po tayo sa letter D. Okay, teka lang, nag-ano yung special, ano to? Special aggravating circumstances, no? Dito po, meron po tayong tinatawag na special aggravating circumstances. Ito po yung magpapataas or mag-i-impose ng mas mataas na penalty dito po sa arson. Sabi dito, it committed with the intent to gain. Tandaan po natin kapag ang sunog ay sinadya at para lang makakuha ng mga bagay na mapapakinabangan ng ibang tao, yan po ay makukonsidered na special aggravating. Di ba? Meron po tayong GMAA under Article 11, 12, 13, 14 at 15. Dito, papasok ito sa Article 14, no? Etong tinatawag nating special aggravating. Sa madaling salita, meron pong bagay na mas nagpataas pa doon sa arson. Pangalawa, if committed for the benefits of other. Ibig sabihin, parang tinulungan mo yung ibang tao upang makakuha siya ng kanyang insurance. Pangatlo, if the offender is motivated by spite or hatred. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay may love of obfuscation or love by passion, ibig sabihin sinunog mo yung isang bahay dahil sa sobrang pagmamahal mo dun sa tao at nahuli mo yung tao na may kinakasama or yung crush mo na may kinakasama dahil sa sobrang selos mo, sinunog mo sila, no? Sinunog mo sila. Pang-apat, if committed by a syndicate. Sir, ano ba yung syndicate? Makukonsidered lang po natin na syndicate ito kapag ito ay may more than 3 malefactors. Ano po yun, sir? Kapag may more than 3 na tao ang siyang gumawa ng bagay doon sa isang property. Ibig sabihin, 3 or higit pa ang nagsunog or gumawa ng krimen. Malefactors po yun. Next, dito na po tayo sa tinatawag po natin na, okay, teka lang ha. Dito na sa tinatawag na factors. Lumilipat ko sa teka lang class ha. Dito na po tayo sa factors, no? So sir, ano ba yung factors? Diba, sinabi ko na yan sa inyo kanina. Yung burning na yan, mayroon po tayong kagustuhan na sunugin ang isang bagay. Tayo ay nagset ng fire, kagustuhan natin sunugin ang isang bagay, that is burning. Criminal design, ano ba yung sadya mo or ano ba yung intention mo kung bakit mo ginagawa yung bagay na yan? It's either ikaw ay nagsiselos, it's either ikaw ay may mamanahin, it's either ikaw ay magbe-benefit sa insurance, or may mga bagay na makukuha ka once na sunugin mo yung bagay na yan. Pangatlo, evidence of intent. Sabi dito, sa evidence of intent, ito po yung nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob kung bakit mo siya ginagawa. Kumbaga, ito ay makakatulong sa iyo or makakatanggal ng mga bagay na bagabag sa isipan mo. Like for example, kung susunugin mo nga naman ito, mawawalan ng ebidensya yung tao na may ano sa iyo, may laban sa iyo or may hinanakit sa iyo, na kung susunugin mo 'yan. Like for example, sa DPWH, napansin niyo yung DPWH kung bakit nila sinunog yung mga ari-arian doon or yung mga files doon? Kasi nga po, kung susunugin nila yon, no, lahat po ng ebidensya na maaaring ipataw, yes, to conceal the evidence na ipataw sa kanila ay mawawala. Kumbaga, sa tulong po ng pagsunog, no,
makukonsil nila lahat ng ebidensya. Okay. Next, preliminary investigation. Sir, ano ba yung preliminary investigation? Okay, sa madaling salita, paunang investigation po ito. Ang unang gagawin po natin dyan ay i-examine po natin thoroughly, no, yung lugar na pinangyarihan po ng insidente. It's either ito ay natural or ito ay accidental cases. Next, dito po, ini-establish po natin kung ang nangyaring kaganapan or yung kung nangyaring sunog ay talagang ginawa intentionally or not intentionally. Titignan natin yung tinatawag na origin of fire sa tulong po ng mga debris doon mismo sa crime scene. Kapag ang debris po ay may parang kakaibang amoy, nangangahulugan lang po ito na nilagyan po ito ng accelerant. At kapag ito ay nalaman na may accelerant, nangangahulugan lang ito na ito ay arson. Okay, bakit? Kasi po, sino ba naman tao ang siyang maglalagay ng mga gasolina kung ito ay aksidente lamang? Pero kapag ito ay nalaman na may mga accelerant at ito ay napatunayan sa tulong po ng tinatawag po nating crime laboratory dahil may mga debris yan na naiwan during post-fire, kumbaga yung pagtapos po ng sunog. Ayan. Next, take a photograph of the following. Unang-una dyan yung tinatawag nating exterior elevation. Lilitratuhan po natin yung outside ng tinatawag po ng pinangyarihan ng krimen. Di ba meron tayong apat na klase ng view? We have so-called general view, medium view, close-up view, and extreme close-up view. General view, yan yung mismong pinangyarihan ng krimen. Tandaan na, yan po yung lugar na pinangyarihan ng krimen. Lagyan natin, that is general view, pinangyarihan ng krimen. The next one is yung medium view. Pag sinabing medium view, ito po yung may 4 angles, no? Ito yung may 4 na anggulo ng ating kwarto. Ano naman po yung tinatawag nating close-up? Ang close-up naman po ay nakatukoy doon po mismo sa mga evidence. Okay? Sir, paano po pag A, B, C, D? Saan po yan nakapokus? Yan ay nakapokus sa cadaver. Yan yung mga katawan or mga patay na matatagpuan mismo sa crime scene. Eh sir, para saan naman po yung 1, 2, 3, 4? And so on and so forth. Yan naman po ay pertaining naman po sa mga ebidensya. Ito ay tumutukoy sa mga evidence na matatagpuan po natin sa crime scene. Ulitin ko, ABC para sa mga cadaver or patay na tao. 1, 2, 3, 4, yan naman po yung mga ebidensya na nakuha po natin sa crime scene. Eh ano naman po yung extreme close-up view? Extreme close-up view. Yan naman po yung mga photograph or mga ebidensya na makikita po natin ng mas malinaw or mas ma-detalyado. Okay? Like for example, yung sugat, yung gunshot, yung wound, yung pasa, yan po yung extreme close-up view. Tapos na po tayo sa exterior. From the word exterior, labas ng bahay, lugar kung saan nangyari ang krimen. Identification and grounds. Sa madaling salita, aalamin po natin kung gaano kalalim or kung gaano po ito kababaw. Pangatlo, yung interior of the building. Sa madaling salita, pupunta na po tayo doon mismo sa mga room, sa mga lugar na mismong pinangyarihan ng sunog. And then, maghahanap po tayo ng mga ebidensya na maaari po natin magamit sa laboratory. And then, titignan po natin kung may travel of fire and char pattern. Ano po yung travel of fire? Ibig sabihin, titignan natin kung ang usok ba ay lumakad from kunyari, ito yung unang area kung saan nangyaring krimen at yung usok nito titignan natin kung lumipat ba sa ibang parteng bahay para malaman natin kung saan mismo nanggaling or nagmula yung sunog, kung dito ba or dito. Okay? So yung travel of fire and char pattern, yan din po ay isa sa mga nakakatulong kung bakit natin nalalaman kung saan mismo nagmula yung sunog. Ano yun, sir?
Like for example, ito yung bahay, kapag umusok yan, dumaan yan sa wall, nagkakaroon yan ng tinatawag na fumes. Ano yung fumes, sir? Yun yung naiiwang bakas doon po sa wall or ceiling. Yan yung lumalakad na usok, no? Nakakita na po kayo ng lumalakad na usok? Ayan po yun, fumes po yun. Yun yung lumalakad na usok. Ngayon, dahil may fumes ito, bumabakat po yan sa ceiling. Nalalaman natin kung saan nangyari or saan nagmula yung mismong sunog. Kaya nga po nalalaman ng mga fire officer kung saan yung tinatawag na origin of fire. Ano yung origin of fire? Yung pinagmulan ng pangyayari. Okay? Next, before the fire. Pag sinabi pong before the fire, aalamin po natin kung ano po yung itsura as an investigator. Aalamin natin yung itsura nito nung hindi pa siya nasusunog, no? Before the fire. And titignan po natin to after po nitong masunog. Kumbaga ipagkukumpara po natin siya. Kumbaga sa ballistic, no? Meron tayong tinatawag na juxtaposition. It is a comparison between fired bullet and unfired bullet. Yes, comparison po ng before the fire and after the fire. Ang tawag po dito ay sketch. Sarap po yung sketch. Ito ay ang pag-ukit po natin ng pinangyarihan ng krimen or pinangyarihan ng sunog. Next, ano po yung laboratory? Class, kapag sinabi pong laboratory, dito po natin nilalagay lahat ng mga nakolekta nating ebidensya or debris, no? Ngayon, lahat ng mga nakolekta natin, ini-examine yan. Katulad ng mga wire, kumot, mga abo, mga bagay na maaari nating magamit as means of evidence para magamit po natin ito sa korte as means of exhibit, no? Kumbaga exhibit 1, exhibit 2, etc., etc. Next. Sabi dito, no? Teka lang ha. Tanggalin ko lang ito. Ayan. Next, preliminary interview with the owner's occupant. Class, ano ba yung preliminary interview? Sa madaling salita, class, meron tayong tinatawag na interview na yung tinatawag nating simple questioning. Ibig sabihin lang niyang class, tatanungin natin lahat ng mga occupants or owner doon sa pinanggalingan ng sunog or pinagmulan ng sunog. So for example, alam nyo na ang sunog ay nanggaling sa bahay ni letter A. So for example, teka lang. Yan. For example, nandito yung sunog, di ba? Ito yung sunog. Tapos nandito yung bahay ni letter B. Ito yung nasunog, bahay ni A. At ito yung hindi nasunog, bahay ni B. Tatanungin natin ngayon si B kung sino-sino yung mga tao na nakatira dito kay A. Kung ito ba ay, kung ano ba yung trabaho nito, ano yung pinagmulan nito, kung ito ba ay mayroong mga previous na nangyayari, kung ito ba ay may depression or mga bagay na kung bakit nasunog tong bahay niya, no? Kasi sa tulong ni B, malalaman natin agad kung ito ba ay may sakit sa utak or merong dinadaan ng problema. Yes. Ngayon, kung ito ba ay para lang sa insurance, ito ba ay para lang madamay, makuha niya itong bahay ni B. Kumbaga, kasi kung ari-arian ni A itong bahay ni B at hindi niya mapaalis si B, gagawa siya ng way para mapaalis niya ito. By means of fire. Kumbaga, susunugin niya yung sarili niya para madamay itong si B. At kapag nasunog na itong bahay ni B, maaari niya na ma-occupied itong dalawa. No? Ano pa? Para itago lahat ng mga legal records niya, yung mga ano niya, ang tag dito, yung mga ari-arian niya, ano pa, yung mga financial and credit information niya kung siya ay may mga loan or utang. Kumbaga, sa tulong ng fire, makakakuha siya ng insurance at kapag nakakuha siya ng insurance, mababayaran niya yung mga financial obligation niya. Ano pa, employment records. Tinatago niya din po yung mga ano niya, pagkakasalan niya from his or her previous records, no? Next, we have ito po, yung tinatawag po natin na questioning principle of the suspect.
Sa madaling salita, kapag nakita po natin si suspect, no, pag nakita po natin si suspect, tatanungin po muna natin kung bakit niya ginawa yung krimen. Tatanungin natin kung ano yung motive niya, kung siya ba ay binayaran, kung ano yung background niya, kung bakit niya ito ginawa, at kung ano yung nagbigay sa kanya ng motibo para gawin yung bagay na yon. Sa madaling salita, lahat ng maaari po nating itanong kay suspect ay gagawin po natin para po makakuha tayo ng sapat na ebidensya kung bakit nasunog yung lugar na iyon. Okay? Next. Statement. Sir, ano po yung statement? Sa madaling salita, ito yung panayam ng mga tao doon mismo sa pinangyarihan. Sa madaling salita, sa tulong ng statement, nakakakuha tayo ng sapat na information. At yung information na yon ang siyang ginagamit natin as basis. Kasi po, meron po tayong tinatawag na spot report, progress report, at tinatawag din po natin na final report. Ano nga ulit yon? Spot report, progress report, at final report. Ulitin ko spot report, progress report, at final report. Tandaan nyo to, lumalabas po kasi yan. Spot, progress, at final. Unang-una dyan yung spot, susundan ng progress, at susundan ng final. Sa spot po, yan yung mga paunang statement, mga paunang facts of the case. Ngayon, kung nakakuha na tayo ng sapat na ebidensya dito sa spot, pupunta na po yan kay progress. At kay progress naman po, bibigyan na natin ito ng conclusion hanggang sa mabigyan na natin ito ng tinatawag na final uh, final final report, no? Kumbaga, tapos na natin to. Mabibigyan na natin ng kasagutan lahat ng mga nandito kay final. Okay? Next. Okay, next. Ano po ba yung mga statement na kadalasan nakukuha po natin? Ano yung mga statement na dapat nating alamin? No, unang-una, completely personal history of the principal of the subject. Sa madaling salita, aalamin natin yung kanyang personal background. Kung saan siya naka-associate. Ano yung associate? Kung saan siya nagtatrabaho, saan siya pumupunta, kung saan siya nakikisama, kung ano yung pinaka-background niya. Pangatlo, complete and accurate account of the purchase, lease, or rental of the involved party. Ibig sabihin, titignan po muna natin kung yung property po ba na yon ay fully paid or not yet fully paid. Kung ano po yung estado ng property na yon, kung bakit yun nasunog. Okay? Pang-apat, yung any strike or mga kadahilanan kung bakit ito sinunog or nasunog. Kasi nga po, inaalam po natin dyan sa statement na yan, yung mga information na kinakailangan natin para malaman natin kung ito ba ay sinadya or hindi ito sinadya. Again, ulitin ko, ang statement na yan, ang siyang magiging basis natin para malaman po natin kung ito ba ay sinadya or hindi sinadya. Okay? Panglima, personal problems. Kung ang tao na nakatira dyan ay may personal problem, especially kung siya ay punong-puno ng loan or punong-puno ng mga bayarin sa buhay. Ano pa? Loss of business. Kung ang business na yan ay palugi na, kaya niya sinunog. Okay? Next. Ano pa? Neighborhood change. Kumbaga gusto niyang palitan yung nakakairita niyang kapitbahay. Kumbaga, kaya niya sinunog yung bahay niya, no? Kaya niya yan sinunog. Kunyari, nag-interview ka doon sa kapitbahay. Kaya niya lang naman yan sinunog yung bahay na yan kasi gusto niyang nabanggit niya sa akin na naiirita na siya doon sa kapitbahay niya, no? Yan po yung ibig sabihin nun. Kumbaga, yung mga statement na yan na nakuha natin doon sa nakapaligid na nasunog na bahay, ang siyang maaari nating maging basis. Inventory. Ano po yung inventory class? Yung mga bahay na yan kasi ay hindi na mapapakinabangan, kaya ito susunugin na lang para yung mga makukuwang insurance maibabalik sa kanila. And then, yung pang-siyam, complete account of his activities prior or during and after the time of fire. Ibig sabihin, tatanungin natin yung mga nasa paligid ng
sunog na bahay na yan, kung ano ba yung yan ba ay may business, kung yan ba ay may pinagkakaabalahan. Kasi class, titignan muna natin, kaya tayo nagkakandak ng statement, tinitignan natin kung yung bahay na yon ay may mataas na value para malaman natin kung ito ba ay sinadya or hindi sinadya. Kasi kung sinadya ito, para lang yan makakuha ng insurance, no? Kasi kadalasan talaga, kaya nasusunog yung mga bahay na yan, it because of what? Insurance. Napapansin ninyo, yung mga lumang establishmento, yung mga lumang SM or mga lumang gusali, sinusunog nila, no? Pinapasunog nila. Bakit? Kasi nga po, para mapakinabangan din nila in one-time payment yung kanilang insurance. Okay? Ito po yan, yung motive. Sir, ano po yung motive? Kadahilanan or kagustuhan, no? Either itong tao na ito ay may kagustuhan na sunugin yung bahay because gusto niya mag-revenge, no? Gusto niya mag-revenge or gusto niyang makakuha ng insurance or may tao na nag-utos sa kanya, di ba? May tao na nag-utos sa kanya, papasok pa rin po yan sa qualifying circumstances, yung tinatawag nating compensation, price, reward, or money. Next, persons without motive. Ibig sabihin yan, tinitignan po natin dito kung ang taong nagsunog ng bahay na yan ay may mental illness. Ano po yon? Value. Kung may psychological problem siya. Tandaan po ninyo, ang pyros or pyromaniac, yan yung mga tao na gustong-gustong nakakakita ng apoy. Tandaan nyo ha, yung mga pyros or pyromaniac, wala yang motibo, pero dahil gustong-gusto nilang makakita ng apoy, ginagawa nila, sinusunog nila yung bahay. May mga ganun tao ha, meron silang psychosis. Ano yung psychosis? Yung sakit sa utak na magbibigay sa kanila ng desire or accomplice. Ano po yun? Ibig sabihin, kung meron tayong tinatawag na, anong tawag doon yung sa magnanakaw? Yes, kadalasan sir, nandun din po sila. Yes, kleptomania. Di ba? Kung meron tayong kleptomania, meron din tayong pyromania. Kung may kleptomania tayo, yun yung tao na nagnanakaw because hindi niya gustong magnakaw. Pero dahil ito ay ito yung magbibigay sa kanya ng fulfillment or accomplishment, yun yung ginagawa niya, no? Kumbaga pag nakuha niya ng isang bagay, ibabalik mo it's either iiwan niya yan or ibabalik niya, no? Ganun po 'yon. Sakit nila 'yon. Yes. Ganun din po ang pyromaniac. Sakit nila na gusto nilang makakita ng nagliliyab or nasusunog na bagay. Tandaan po natin na there are two types of fire set. Merong motibo at walang motibo. Pag may motibo, may kagustuhan, may intent to gain. Kapag persons without motive, yan naman yung mga may sakit. Tandaan po yan. Next, what are the motives of arsonists? Yung mga arsonista, may mga motive po yan. Unang-una dyan yung economic gain. Sa economic gain, tandaan nyo lang, gusto lang talaga nilang makakuha ng insurance. Pangalawa, profit by the perpetrator other than insured person. Ibig sabihin, yung yung anong tawag dito? Yung gagawin nilang masama diyan ay mas mapapakinabangan pa nila kesa doon sa insured na tao. Sa madaling salita, pag kung titimbangin nila yung insured na magbe-benefits po siya. Ano pa? Pangatlo, concealment of crime. Nagtatago po sila ng mga ebidensya or mga krimen na kanilang ginawa.
Okay, class? Biglang nawala yung wifi, sorry, pasensya na. So, okay lang ba? I'll give you 10 minutes short break to take your personal necessities. At exactly 8:30, balik po tayo dito, okay? At exactly 8:30, balik po tayo dito para po i-continue po natin ito. Okay? Exactly 8:30 p.m., let us resume. So sir, ano po ba itong tinatawag nating reporting of investigation? Sa madaling salita, dito po natin titignan, no, yung mga nakandak nating investigation. Dito papasok yung tinatawag nating spot investigation report, progress investigation report, final investigation report, at fire incident investigation report. Dito, papangunahan po ito ng tinatawag nating SPOT. Sa madaling salita, ang SPOT po, ito yung pangunahin po nating ginagawa, no, bago pa man ang finance. Pag sinabi pong SPOT, diyan po nakadetails yung mga facts of the case. Sa madaling salita po, yan po yung mga kinakailangan natin upang malaman natin yung mga pangunahing information na kinakailangan po para mabigyan po natin ng linaw or lutas yung pangyayaring sunog. Okay? Ngayon, kung tapos na po tayo sa spot, kukuha po tayo ng sapat na ebidensya. Ito po yung sample ng spot investigation report. No? Dito, titignan natin lahat ng mga kinakailangan na datos para mapunan natin yung kinakailangan dito sa tinatawag nating progress report. Ano po ba yung progress report, sir? Pag sinabi pong progress report class, yan po yung parang follow-up po na kinakailangan natin. Sa madaling salita, itong follow-up or progress report, yan po yung isusumiti natin doon sa mga hehepe natin na nanghihingi sa atin kung ano na ba yung naging resulta or kung ano ba yung mga nangyari. Unang-una dyan yung authority. Sino ang nagbigay ng authority class? Unang-una, yung nagbigay ng authority dyan, matik yan, yung chief of fire, no? Which is yung fire superintendent. Ngayon, titignan natin kung ano ba yung mga dapat nating imbestigahan dito, kung ano ba yung mga nangyari. Ngayon, i-detail din natin dito yung facts of the case. Pag sinabi yung facts of the case, yan naman po yung mga pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Sa madaling salita, yan na po yung parang nagbibigay na po tayo ng ating brief brief and concise chronological order ng mga pagkakasunod-sunod na pangyayari. Eh sir, ano po yung disposition? Sa madaling salita, ang disposition, yan na po yung ginawa ng investigator dito po sa kinandak niyang progress report. Ibig sabihin, magbibigay na siya or magpapasa na siya ng kanyang mga nakalap na ebidensya. At diyan na po papasok yung final investigation report. Ibig sabihin, may conclusion na. Titignan na dito kung ano ang nangyari during that time, kung bakit nasunog yon, at kung ano yung mga naging cause of fire po noon. Yan ay ipapasa na po sa hepe hanggang sa maipasa na po sa headquarters. Tandaan po natin ulit, meron po tayong spot, progress, at final report. Sa spot, dito tinitignan yung mga pangunahing information kung ano ba yung naging cause of fire, kung kailan kinandak ang fire investigation, kung ano yung mga reason, no? Hanggang sa bibigyan na natin siya ng pagkakasunod-sunod na pangyayari doon sa progress report. At mabibigyan na po natin siya ng conclusion dito naman po sa final report. Tandaan po yan ha. Ang fire incident investigation report naman po, tayo po ay nagbibigay ng malawakang information na meron po tayong kaganapan or insidente doon sa particular na establishmento. Ibig sabihin, pinapakalat natin na tayo po ay nag-conduct ng investigation dahil may nasunog sa ganitong lugar at pinapaalam natin ito sa lahat ng mga departamento, especially po sa regional office at national headquarters. Next,
Sino daw po yung mga may authority to conduct investigation? Ito naman po yung mga tao or mga hepe natin na nagkakandak po ng investigation pertaining to the amount of the property na nasunog. For example, ito po, tandaan po natin, ito po yung pagkakandak ng investigation. At sino yung mga nagkakandak ng investigation? Unang-una yung Municipal Fire Marshal. Sila po ang may full responsibility to conduct investigation kapag ang amount ng mga nasunog ay hindi aangat or hindi tataas ng 20 million. Tandaan niyo na, kapag 20 million and below, municipal fire marshal po yan. Kapag city fire marshal naman po, not exceeding 30 million, hindi tataas ng 30 million. City fire marshal naman po yon. That is level 2. Kapag ang sunog naman po ay hindi umangat ng hindi bumaba sa 30 million at hindi umangat ng 40 million, yan naman po ay para sa District Fire Marshal. Kapag level 4 naman, level 4 naman po, yan ay may amount na above 40 million pesos but not exceeding 60 million. Sa madaling salita, kapag hindi pa yan lumagpas na 60 million at ito ay umabot lamang ng 40 million, yan po ay pang-regional lamang. Pero kapag yan na po ay grabe, destructive arson na po, sobrang lala na nakasunog na ng level 5 at above 60 million na po, dyan na papasok si Chief BFP, no? Chief BFP. Sige nga, let us check. Let us check kung naintindihan. Sino ang nagkakandak kapag ang kaso or kapag ang mga nasunog ay 20 million? Hindi tataas ng 20 million. Sino ang nagkakandak? Municipal. Sino ang nagkakandak kapag ang kaso ay 30 million? 30 million. Level 2. Okay? Level 2 sino yun? City, very good. Paano kapag ang incident ay below 30 but not exceeding 40? Sino yon? Above 30 million but not exceeding 40 million? Sino yon? Provincial. Paano po sir kapag 40 million above but not exceeding 60 million? Sino yon? Sino naman yon? Class. 40 million but not exceeding 60 million. Sino naman yon? Walang iba kundi si regional. At kapag 60 million and above naman, that is Chief BFP. Okay? Chief BFP. Ito po siya. No? Next, rules of court na po tayo. Dito na po papasok yung criminal jurisprudence or tinatawag natin criminal jurisdiction over the case. Ano ba yung criminal jurisdiction, sir? Sila po yung umahawak ng kaso kapag ito ay nangyari sa kanilang pinangyarihan. Ano po yun, sir? Ito yung humahawak ng kaso kapag ito ay naganap sa city po nila or sa lugar po mismo nila. Sila ang maghahawak ng case sapagkat sila ang may jurisdiction over the case. Sabi ko nga po, kapag ang krimen ay ginawa sa Quezon City at tumakbo po sa Manila, saan po ang jurisdiction ng kaso yon? Sino po ang Sino po ang maghahawak? Kapag ang isang tao daw ay nagpumatay Sorry class, nawala yung net. So ulitin ko, pag sinabi pong criminal jurisdiction, sila po ang may hawak ng kaso. Like for example, sa QC nangyari ang krimen, no? Tapos tumakbo yung magnanakaw or perpetrator sa Manila. Pero ginawa niya sa Quezon City. Saan po didinggin ang kaso? Saan po didinggin ang kaso?
sa Quezon City pa rin po kasi dito ginawa ang krimen. Pero paano po sir kapag ang kaso ay moving? Like for example, ito yung sasakyan, dumaan ito sa Quezon City, Valenzuela City, Malabon City, or any city na dinaanan ng sasakyan. Saan po ipa-file? Kapag ang sasakyan ay moving at dinaanan niya lahat ng mga city na dinaanan ng sasakyan, maaari niya pong i-file kahit saan. Yan ang tinatawag na criminal jurisdiction over the case. Tandaan po yan ha. Next. Ito po yung rules of court. Tandaan po natin na meron po tayong Supreme Court na siyang last resort na nagbibigay po ng hustisya or nagbibigay ng final assessment nila or judgment nila. So Rule 110, Prosecution of Offense, binibigyan po natin ng criminal case at civil case ang isang tao na nakagawa ng krimen. Tandaan po natin na ang criminal case, it is filed only within the jurisdiction over the case. Tandaan niya na, within the jurisdiction over the case. Ngayon, ano naman po yung tinatawag po natin na civil case? Ang civil case naman po, yan naman po yung danyos. Tandaan na, danyos po yan na kung saan ito po ay pinafile anywhere or any city, no, na maaari nating pagpailan. Ibig sabihin niyan, pwede tayo mag-file sa QC, sa Valenzuela City, basta ito ay civil case. Tandaan po yan. Now, what if, ano naman po yung tinatawag nating administrative case? Ang administrative case po ay pinafile lamang only for a person who is work with the government. Sa madaling salita, sila ay nagtatrabaho sa gobyerno. Okay? Yan po yung tinatawag na administrative case. Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, maaari kang ma-filean ng administrative case. Now, ano ba yung complaint, sir? Ang complaint ay may offended party na kung saan siya yung biktima. Siya yung nagpa-file ng case over the person or suspect na gumawa ng krimen against doon sa tao. Now, saan niya ito pwedeng i-file? Sa kahit na sinong officer or peace officer, basta ito ay kawani ng gobyerno, no? Like PNP. Sila po ang siyang maaaring tumanggap ng complaint. Hindi lang po etong complaint na to, hindi lang po ito para sa PNP. Maaari kang mag-complain sa tindahan, sa establishmento ng PNP, ng BFP, ng BJMP. Depende po kung anong klaseng complaint ang ipapasa mo. Tandaan, ang complaint ay isang reklamo. Reklamo po yan, no? Na ipinapataw po doon sa tao na nakagawa ng labis doon sa biktima. Next, information. Sir, ano ba yung information? Ang information ay isang writing or isang accusation writing na ibinibigay po dun sa tao na pinapaalalahanan siya na siya po ay may kaso, binibigyan na po siya ng kanyang or binabasahan na po siya ng kanyang information na siya po itong tao na ito na nakagawa ng krimen at nag-violate po against doon sa tao. At ito po ay bibigyan na po ng judgment ng korte. Ibig sabihin, siya po ay hahatulan ng guilty or not guilty. That is information. So ano ba yung requisite ng information? It must be in writing. Ibig sabihin, ito ay dapat sulat, no? Na ginawa po ng korte or ng ating mga abogado. It must be charged a person with an offense. Ibig sabihin, hindi tayo basta-basta gumagawa ng information kung wala namang nag-violate na offense yung taong to, no? It must be subscribed by the fiscal. Sinasabi dito, ito ay pinanumpaan ng taong offended or biktima doon mismo sa mga abogado. It must be filed in court. Ibig sabihin, yung fiscal ang magbibigay or magpa-file ng case dito if may nakitaan siyang probable cause. Tandaan na ang probable cause ay sapat na dahilan upang ito ay ipagpatuloy sa korte. Para litisin ito sa korte. Next.
Complaint, tandaan, ito po ay charge or pinapataw or reklamo against the person na nakapag-offend sa taong ito. Information, ito ay sinubscribe ng piskal at ito ay pinasa sa korte. Tandaan po yan. Next, ano po ba ang cause of accusation? Bakit po ba tayo nagpa-file ng accusation? Tandaan po natin, kaya po tayo nagpa-file ng accusation kasi meron tayong sapat na dahilan. Meron tayong basis. Kayo ba, bakit ba kayo magrereklamo? Siyempre, magrereklamo lang kayo kapag may ginawang mali yung tao against you. Pero kung wala namang ginagawa yan sa iyo at gumagawa ka lang ng mga alibay para mag-file ng accusation, maaari po yang i-dismiss. Kasi gawa-gawang kwento lamang po yan. Now, ano ba yung preliminary investigation? Ito po yung ginagawa ng ating mga abogado, no? Para malaman kung may sapat na dahilan para ipagpatuloy ito or para ipasa ito sa korte, no? Ngayon, kung may sapat na dahilan or well-founded belief na naniniwala tayo na may reason para i-file ito, maaari na po itong mag-proceed sa korte at maaari na po tayong gumawa ng information. Ang preliminary investigation ay may 4 years to 1 and 1 day. Ibig sabihin, kapag ang kaso mo ay 4 years, 2 months, and 1 day, maaari tayo mag-conduct ng preliminary investigation. Pero kung mas mababa dito, hindi po yan magko-continue at what I really mean is that magkakaroon po ng tinatawag na inquest proceeding. Tandaan po natin, ang inquest proceeding po ay ginagawa lang yan kapag warrantless arrest. Ulitin ko, ang inquest proceeding ay ginagawa lamang kapag ang kaso ay warrantless arrest. So what do you mean by warrantless arrest? Ang warrantless arrest, it is not necessarily to have a warrant or valid warrant. As a general rules, we cannot arrest a person without warrant. But in every rules, there is an exception. Kapag ang isang tao ay naaktuhan na gagawa pa lang, or nakita mong gumawa na ng krimen, no? Ano ang tawag doon? In flagrante delicto or caught in the act. Okay? Pangalawa, yung tinatawag nating hot pursuit. We have a personal knowledge on that particular scenario or matter, kaya natin ito huhulihin. Ang tawag doon ay hot pursuit. Tandaan, ang hot pursuit, may personal knowledge ka dapat. We can arrest someone within 24 hours from the time na nangyari yung krimen. Now, ano naman po yung escapee? Ito yung mga prisoner na taong takas or galing sa presinto or galing sa jail. Now, ano naman po yung tinatawag po natin na ano tawag dito? Accused can ask preliminary investigation. Kailan natin sila tatanungin, no? Kailan natin sila maaaring tanungin? Kapag naaresto na po natin sila at ito ay bago pa man maisampa, no? Bago pa man maisampa. Ibig sabihin, sa tulong pa lang po ng police officer, no? Sa tulong pa lang po ng police officer, nakakagawa na po tayo ng report, no? Ng tinatawag na blotter. Ngayon, yung blotter na yon, maaari nating magamit para ipag-proceed or ipagpaalam sa ating mga prosecutor na itong tao na ito ay may nagawang kasalanan doon sa taong ito. Okay? Kumbaga siya yung suspect doon sa offended party. Next. Remedies of the accused if there was no preliminary investigation. Ibig sabihin, ang isang tao daw ay ang akusado daw ay maaaring mag-refuse for preliminary investigation kung ang kaso niya ay mas mababa sa 4 years, 2 months, and 1 day. Sa madaling salita, yung mga minor lang na kaso, hindi na kailangan niya ng preliminary investigation. Okay? Next, probable cause. Ano nga ulit yung probable cause? Meron tayong sapat na dahilan para mag-file po tayo ng kaso. Well-founded belief para ipagpatuloy itong kaso. Pero kapag nakita po ng mga abogado na wala po itong basis or dahilan or rason para ipagpatuloy pa, on their part pa lang, ika-cancela na po nila yan or
ano na po nila yan, i-dismiss na po nila yan on their part. Ano ba yung arrest, sir? Ang arrest, ito ay ang taking of a person into a custody. Ibig sabihin, they need to ano to anong tawag dito? Kinakailangan po nilang magsabi ng mga reason kung bakit hindi sila karapat-dapat arestuhin, no? Kailangan nilang sumagot sa mga katanungan ng ating mga police officer kung bakit hindi sila dapat arestuhin, no? Meron tayong mode of arrest. There are mode of arrest. Merong virtue of warrant at merong arrest without a virtue of warrant. Pag virtue of warrant, ito ay pinapadala ng ating mga korte or ng judge sa ating mga law enforcer para arestuhin yung taong ito. Ito ay pertaining only to a particular person. Ibig sabihin, ito ay kung kay Juan lang, kay Juan lang. Kung kay Junjun, kay Junjun lang. Hindi mo maaaring gamitin ang warrant of arrest sa ibang tao. Sir, ano naman po yung arrest without warrant? Nasabi ko na yan sa inyo kanina. Diyan papasok yung tinatawag na warrantless arrest. Papasok dyan yung caught in the act, hot pursuit, at yung escape prisoner. Okay, meron naman tayong essential requisite of valid warrant. Kailangan meron tayong sapat na dahilan para hulihin or arestuhin yung isang tao. The warrant must be described the person to be seized. Ibig sabihin, nakadictate po yung kanyang pangalan at kanyang mga nagawang kasalanan. Okay? Lawful warrant of arrest. Ibig sabihin, tayo po ay magdidictate ng kanyang mga rights, no? You have the right to remain silent and anything you say will be used against you. Sir, lifetime ba ang warrant? Ganito kasi yan, class. Si judge magbibigay ng warrant. Ganito yan ha, makinig. Si judge magbibigay ng warrant. Ito, si judge, lagay natin, si judge magbibigay ng warrant. Yung warrant ipapadala kay law enforcer. Si law enforcer ay may 10 days to arrest a person. 10 days ha. Ngayon, he can arrest a person even or during day or night. Okay? During day or night time. At any time. Okay? Sir, yes po. Sir Teodoro. Ano po yun, sir? Any question? Okay, sir. Ano po yung ibig sabihin ng warrant, no? Again, ito po ay pinapadala ng judge. Ngayon, ito ay warrant. Yung alias warrant ay magiging lifetime. Tanda na, magiging lifetime. Ano po yung lifetime? Wala nang validity. Sige, nawala daw yung audio. Sige po, ulitin ko. Sir, sir ulit, sige po. Sir, ano po yung tinatawag na warrant? Lawful warrantless arrest. Okay, makinig. Makinig ha. Sir, ano po yung warrant? Warrant of arrest muna tayo. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Ayan ha, warrant of arrest. Tandaan to ha. Kasi may nagtanong eh. Ano po yung warrant of arrest, sir? Binibigay ni judge yung warrant of arrest kay law enforcer or kay PNP at kinakailangan niyang iserve within 10 days kahit umaga o gabi sa kahit na anumang oras, no? Ngayon, si law enforcer, kapag hindi niya na-serve within 10 days, babalik siya kay judge at manghihingi siya ng tinatawag na alias warrant. Yung alias warrant ay wala na pong validity. Ibig sabihin, lifetime. Sa makatuwid, kinakailangan niyang hanapin yung tao until such time na malaman niya yung lokasyon nito at ma-serve niya ito. Kailangan, pag sinerve niya ito, kinakailangan niya sabihan ng Miranda Doctrine. Ano yung Miranda Doctrine? You have the right to remain silent and anything you say will be used
against you. Yun yung rights ng tao. At kailan lang po tayo gagamit ng warrantless arrest? Sabi ko nga po, ang lawful warrantless arrest ay ginagamit lang po kapag caught in the act, hot pursuit, at escape. Che. Di ba? Che. Ano yun? Caught in the act, hot pursuit, at escape. Che. Na? Ngayon, caught in the act na act of a personal knowledge sa hot pursuit. At itong escape naman yung mga taong tapas. Nakuha po ba? Nakakasunod? Naintindihan po ba? Thumbs up kung naintindihan at naunawaan po. Okay? So, sir, nawawala, sir. O, sige. Sir, where a person was, kailan lang daw po natin hindi validly ma-deliver yung tinatawag na warrantless arrest? Where a person who has been lawfully, yes. Pero, remember class, tandaan to ha, makinig, meron po tayong prescription of crime at prescription of penalty. Sa prescription of crime, yun yung sinasabi mo, sir, na once po, no, na nakapagtago siya within 20 years, depende po yun sa crime. Depende po yun sa crime. Kung ang crime niya ay reclusion perpetua, sorry na, humihina yung net ko ha. Sorry class ha, humihina na yung net kasi dito sa school hanggang 10 PM lang kasi kami, no? So kailangan matapos ko siya, no? Okay, sir, makinig mabuti ha. Ano yung tanong ni sir kanina? Sorry. Nawala sir, nawala po. Okay, sorry na kasi yung net dito nawawala talaga pag medyo gabi na kasi nga hanggang 10 lang kami. Ngayon, makinig. Sir, sabi mo, lifetime yung warrant. Yes po, lifetime po yun. Yun yung tinatawag na alias warrant. Pero po kasi, meron po tayong tinatawag na prescription of crime. Ang prescription of crime, nangyayari yan kapag ang isang tao ay nakapagtago within the span of time. Sa makatuwid, kung ang kaso niya naman ay reclusion perpetua, kailangan niya magtago within 20 years. Ngayon, mag-uumpisa lang po yun kapag nagkaroon na po siya ng warrant of arrest. Sa makatuwid, kailangan niyang makapagtago, no? At kapag nalagpasan niya yung 20 years, mape-prescribe na po yung kanyang kaso. Mape-prescribe na po yung kanyang nagawang kasalanan. Ibig sabihin, wala na. Ano na yon? Prescribe na. Okay? Nakuha po ba? Sir, kailan lang po yun kailan po yun hindi mag-uumpisa? Kapag ang tao ay nasa abroad, no? Kumbaga, lumipad abroad, hindi pa po mag-uumpisa ang counting ng sinasabi nating prescription of crime, no? Ibig sabihin, dapat nandito po siya sa bansa natin na nakapagtago po siya ng more than 20 years, depende po yun sa kaso. Kung ang kaso niya ay reclusion perpetua, that is 20 years dapat, nakapagtago po siya. Next. Lawful of warrantless arrest, sinabi ko na yan kanina. Bail. Sir, ano po yung bail? Pag sinabi pong bail, yan yung PCCR. Sir, ano po yung PCCR? Yan yung PCCR. PCCR, yan yung tinatawag natin property. Ano to? Property, corporate, or surety bond, cash bond, and recognizance. Tanda na, property, corporate, or surety bond, at cash bond, at recognizance. Ulitin ko, PCCR, property, corporate or surety bond, cash bond, at recognizance. Okay? Kung meron kang mga ari-arian, kung meron tao na maaaring magbayad para sa iyo, merong pera, at kung may mga kamag-anak ka or mga maaaring magpiyansa para sa iyo,
ikaw ay makakalaya. No? Tandaan po yan ha. Meron po tayong bail or pansamantalang kalayaan. Ngayon, kailan lang po nagiging discretionary ang bail? Tandaan po natin na kapag ang nagawa mong kasalanan at ang ebidensya against you ay strong. Ibig sabihin, kapag reclusion perpetua ang nagawa mong kasalanan at ang ebidensya sa iyo ay matibay, hindi ka po maaaring makapag-bail. It is discretionary. Katulad na lang po na sinabi ko sa inyo, si Enrile ba yun, yung matanda na namatay na recently lang dahil yes, nakadepende po yan sa judge. Tandaan po yan ha, it is discretionary po. Nakadepende po. Yes, si Enrile ba yun, yung matanda na binigyan ng ng bail, although ang kanyang kaso ay plunder ba yon o reclusion perpetua something, pero nakapag-bail po siya. Kasi nga po, because of his age, discretionary po yon. Kasi syempre, ilang taon na lang ang nalalabi ng kanyang buhay dito sa mundo dahil ay binigyan siya ng discretionary. Now, ano ba yung mga rights of accused? Rights of the accused. Ang mga rights of the accused ay ang mga karapatan ng isang tao. To be presumed innocent. POE na po ba? Hindi po. Hindi po ito POE class. Ito po ay pasok pa rin po sa fire officer examination. Pasok po ito. Nandito pa rin po tayo sa fire officer examination po. Right of the accused to be presumed innocent until proven guilty. Ibig sabihin, lagi po nating tandaan na kahit kasuhan po tayo, i-assume pa rin po natin na tayo ay inosente. Ano pa? Tayo ay inform ng mga karapatan natin. Hindi po maaaring sabihin natin agad na tayo ang gumawa sapagkat meron po tayong tinatawag na right against self-incrimination. Ano pa? Hindi din po tayo pwede mag-testify sa sarili natin, and also kinakailangan po natin na magkaroon ng abogado. Kinakailangan din natin na magkaroon ng tinatawag na cross-examination. Ano 'yon? Si offended party yung abogado ni offended party ang magkakandak ng examination sa akin at yung akin naman ang magkakandak kay offended party. Vice versa lang po yan. Ano pa? Right to speedy trial, impartial and public trial, na kailangan po natin ng sinasabing due process of law. Okay? Due process of law. Ano po yung tinatawag nating arraignment? Pag sinabi pong arraignment class, it is the formal constitutional right. Nagkakaroon po tayo ng arraignment. Ini-inform po tayo sa kung ano po yung mga kaso na isinampa against sa atin. Yes, binabasahan na po tayo, no? Dito na po tayo, dito po ini-inform tayo sa mga karapatan po natin. And also, syempre, binabasahan tayo ng mga nagawa nating kasalanan. Meron tayong plea of guilty. Pag sinabing plea of guilty, tayo po ay nagsabi na tayo ang gumawa na siyang kasalanan sa korte. Sa makatuwid, pag nag-plea of guilty tayo, mas bababa po yung penalty or kaso natin. Pero kapag not guilty naman, magko-continue ito until such time na mabigyan po tayo ng judgment. Sir, ano po yung motion to quash? Ang motion to quash, pinapasawalang bisa mo or binabasura mo yung pinail sa yung kaso. Bakit po, sir? Kasi nga po, like for example, ang nagawa mo lang naman na kasalanan is theft, pero ang sinampa sa'yo, murder. Imo-motion to quash mo yan, ipapasa basura mo yung sinampang kaso sa'yo. Okay? Nakuha po ba? Motion to quash, from the word itself, quash, pinapabasura mo yung isinampang kaso laban sa'yo. At marami pa po yan. Next, pre-trial. Bago pa man po tayo magkaroon ng trial, nagkakaroon po muna tayo ng pre-trial. At ang pre-trial po, diyan na po nagkakaroon ng plea bargaining, tawaran ng sintensya. From murder, nagiging homicide na lang po yan. From arson, mas bumababa pa po yan. Bakit? Kasi nagkakaroon ng plea bargaining. Ito po yung
uh, informal usapan dito sa robbery to theft. Ganon. Trial naman, dito na binibigyan ng judgment yung isang tao kung siya ay guilty or not guilty. Ganito po yan, class, ha? Kapag ang isang tao ay guilty, ito yung kaso sa kanya, guilty. Ito naman, not guilty. Kapag guilty siya, maaari siyang, dito muna tayo sa guilty. Maaari siyang mapunta sa BJMP or Bucor. Depende po sa kanyang kaso. Kapag ang kaso niya ay 3 years and below, 3 years and below, maaari siyang maglagi sa BJMP. Kapag 3 years and above naman po ang kaso niya, kinakailangan niyang mapunta sa Bucor. No? Ngayon, sa BJMP kasi, ang tawag sa mga tao dyan ay PDL or Persons Deprived of Liberty. Ang tawag naman sa Bucor or mga tao na nandyan ay mga prisoner or yung mga convicted person. Okay, sir. Sino ang may hawak sa BJMP? Siya po yung tinatawag po natin na DILG. Sino naman yung Bucor? May hawak si DOJ. Sir, paano po kapag ang kaso ay 6 years and above? 6 years and above. Ano ang magiging saan pong korte ipafile? Sa RTC pag 6 years and above. Pero kapag ang kaso ay 6 years and below, sa MTC. 6 years and below. Okay? Sir, ano po yung pinagkaiba ng Mitimus sa ano tawag dito? Mitimus tsaka commitment order. Ano ang pinagkaiba ng dalawa? Sa commitment order, sinasabi sa iyo ng ng bibigyan ngayon ng Mitimus order. At yung Mitimus order ay ipapadala kay Bucor Okay, hello. Hello, hello, hello. Ayan na, meron na? Meron na? Meron na? Okay na, sige, balik natin. Balik natin. Sorry na, sorry na. O, dito na tayo. Balik muna tayo kay... Diyos ko, grabe naman yung wifi namin dito. Okay, sir, ano pa yung judgment? Pag ang judgment sa'yo, guilty ka, punta ka sa bilangguan. Pero pag judgment sa'yo ay not guilty, acquitted ka. Next. Kapag sinabing appeal naman, ikaw ay may karapatang mag-appeal within 15 days. Ang MTC ay
Kapag guilty ka dito, kunyari guilty ka dito, pwede ka pa ba makapag-file ng appeal? Yes, papunta kay RTC. Kapag guilty ka ulit kay RTC, maaari ka ulit mag-file ng appeal kay Court of Appeal. Eh sir, paano pag guilty ulit ako kay Court of Appeal? Pwede pa po ba ako mag-file? Yes. Pwede ka pa po bang mag-file? Papunta naman po kay Supreme Court, which is the last resort. Yan po, kapag guilty ka pa rin dyan, yan na yung final judgment sa'yo. Okay? Next. Search warrant. Ang search warrant po ay kinakandak po, no? Kinakandak po kapag it is pertaining po on a person property. Ibig sabihin, ang hinahanap dito sa taong to yung kanyang mga ari-arian. At ito ay sineserve lamang during daytime. But in every rules, there is an exception. Kapag ang krimen daw po ay ginagawa during nighttime, maaari po nating iserve ang search warrant. Tandaan po yan ha, kapag ang krimen ay ginagawa during nighttime, maaari po nating iserve ang search warrant. Pero ito talaga ay sineserve lamang during daytime. So sir, ano ba yung nature of search warrant? Sa madaling salita, ang kukunin po natin dyan yung mga property na kahina-hinala. Sir, ano po yung pinagkaiba ng search and seizure? Sa search, naghahanap tayo ng mga bagay or pagmamayari or things na alam natin kahina-hinala. Ang seizure naman is the physical taking of things into custody. Ibig sabihin, kinukuha natin yung mga ari-arian para dalhin po, no? Para dalhin po. Now, ano naman po ang tawag kapag nakita natin or naaktuhan natin yung isang bagay kahit wala naman ito sa search warrant? Ano ang tawag doon? Plain view doctrine. Very good. That is plain view doctrine. Ito na yung time na kung saan naaktuhan po natin yung isang bagay na yon even without a valid, without wala siya sa search warrant. As a general warrant, ibig sabihin niyan, a search warrant which vaguely describe and does not particularize. Ibig sabihin, wala doon sa mismong search warrant, pero nakita natin, maaari pa rin po ba natin kunin? Yes, kapag ito ay nakita natin or naaktuhan natin during plain view doctrine. Okay? Next, warrant to pare, sinabi na natin yan kanina. Ito ay pinapadala doon po mismo sa tao lamang, no? Search without warrant. Kailan po yan? Kapag alam po natin na ang isang tao ay may nakaumbok na parang delikado at yung isip mo ang nagbigay sa iyo ng instinct na may tinatagong kakaiba, maaari mo siyang stop and freeze. Tandaan na, kahina-hinala or meron kang personal knowledge, maaari mo siyang ipastop at kapkapan. Ano pa? Yung tinatawag na plain view doctrine. Sir, ano po yung procedure and techniques? Tandaan po natin, during conducting ng ganitong bagay, ginagawa po ng pulis, pinapadapa po yung tao and then sabay kakapkapan para mas safe po, no? Kumbaga para yung procedure na to mas safe. Dito na po tayo, team leader. Siya po yung tao na nagbibigay ng utos, no? Nagbibigay ng utos, nagbibigay ng mga gagawin ng kanyang mga nasasakupan. Sir, ano naman po itong photographer? Siya naman po yung nagpo-photograph ng scene or pinangyarihan ng event. Kung nasunog ang event, siya po ang may tasking para picturean lahat ng view. The general view, the close-up view, the medium view, and also the extreme close-up view. Next, sketch. Tandaan po natin na meron po tayong sketcher. Ini-sketch niya po ang tinatawag na before and after scene. No? Ibig sabihin, kahit nasunog pa yan, kahit nasunog na pala yan, no? I-sketch pa rin niya yan. Okay? Kahit nasunog na yan, i-sketch pa rin yan. Then after nung masunog na, or after na mapula na yung sunog, ini-sketch pa rin niya yan. Okay? Next. Sino naman itong evidence recorder custodian? Siya naman po
yung naghahalongkat ng mga ebidensya na maaari po nating dalhin sa lab, katulad ng debris, yung mga accelerant na alam natin na ginamit during fire or destructive fire. Sir, ano po yung mga specialist? Ang mga specialist, sila yung mga may eksperto pagdating sa mga bagay na yan. Like for example, sa unang amoy pa lang nila, alam nila na accelerant ito. Sa unang tingin pa lang nila, nakakaibang itim ito, alam nila na may ginamit po dito. Okay? Next, evidence recovery personnel. Yung mga nakuha po nila ay dadalhin po nila into the crime laboratory para po makakuha ng sapat na ebidensya na magagamit po natin para makapag-file po tayo ng report. Next. Konti na lang to, class. Konti na lang to. When dealing with outside specialists, ibig sabihin, kukuha tayo ng mga espesyalista. Katulad ng mga, ano ba yung mga espesyalista? Katulad ng odontologist, fingerprint technician, chemist, and other similar sa laboratory. Mapapansin nyo dito, nakalagay naman po ang specialist ay yung isang tao na nakapag-aral ng mga bagay na nakadepende po sa kanilang tinapos. Like for example, ako bilang isang criminology, ako po ay nag-aral ng mga fingerprint at ang tawag sa akin ay fingerprint technician. No? Next, yung mga yan ay makukonsidered po natin as a competent specialist. Sila po yung may mga kakayahan para matawag po silang espesyalista. Odontologist, anthropologist, blah, blah, blah. No? Other related procedure and technique, unang-una dyan, organization and basic stage in search operation. Unahin muna natin yung preparation. Sa preparation, paghahanda po yan. Sa madaling salita, naghahanda po tayo bago po tayo pumunta sa crime scene. Ano yung crime scene? Yun yung nagkaroon ng malawakang destructive arson. Or hindi. Sa madaling salita, destructive fire. No? Hindi lang arson. Kasi hindi naman agad-agad natin makukonsider na arson yan once na wala pa tayong ebidensya na ito ay sinadya or hindi ito sinadya. Next, yung tinatawag nating approach the scene. Ibig sabihin, pagtapos natin magkaroon ng planning or preparation, pupuntahan na po natin yung mismong pinangyarihan. Ngayon, isi-secured natin ito or lalagyan po natin ito ng mga cordon. Kokordonan po natin ito para hindi makapasok yung mga bystander. And then, pang-apat, initiate initial survey. Ano yun, sir? Pupuntahan na po natin bawat kwarto at kukuha tayo ng mga detalye or maaari nating magamit na ebidensya. Pang-apat po yan, ha. Pang-lima, evaluate the physical evidence. Tandaan po natin na meron tayong tinatawag na physical at trace evidence. Ang mga physical evidence, yan yung mga ginagamit po natin as means of evidence. At ano yung mga example nito? Katulad ng blood, semen, pubic hair, debris, accelerant, mga kutsilyo, bala, baril, and other similar in nature. Next, prepare a narrative description. Ibig sabihin, bawat nakukuha nating ebidensya, nilalagyan po natin ng mga detalye. Hindi tayo basta-basta naglalagay ng hindi tayo basta-basta kumukuha ng ebidensya, no? Kinakailangan it is relevant and competent pagdating po doon sa pinag-uusapang pangyayari. Next, depict the scene photographically. Ibig sabihin, bawat area, bawat sulok, pinipicturan po natin para ma-visualize po natin yan. Okay? Next, yung tinatawag natin prepared diagram search. As you can see kanina, pinakita ko po sa inyo yung itsura ng sketching para mabalikan po natin kung saan yung kwarto na, like for example, ito. Ito, for example, na naguguhit po tayo. Dito yung kwarto na nasunog, dito yung kwarto na hindi nasunog, dito yung maraming namatay, dito yung room, ayan, dito yung yung pintuan, and then dito yung may mga nakabulagta pa. So ini-sketch po natin 'yan. Iniisa-isa po natin 'yan. Okay? Next.
Prepare a diagram. Tapos na po tayo dyan. General progression and sketch. Ibig sabihin, lalagyan na po natin ito ng kulay. Lalagyan na po natin ito ng mga detalye, yung na-sketch po natin. At ang gumagawa usually nito, yung mga marunong, especially architect. Tandaan po ninyo na sa BJMP, sa PAR, sa PNP, may mga architect po yan. At sila ang ginagawang sketcher pagdating po dyan. Sila yung may mga basic knowledge pagdating po sa structure. Sir, conduct detailed search record and collect physical evidence. Dito na yung time na nangongolekta na po tayo ng mga ebidensya na maaari po nating magamit magamit para mabigyan ng hustisya. At ito ay ipapadala sa crime laboratory. At ano yung mga ginagamit nating pattern dyan? Gumagamit tayo ng grid, street, lane, and spiral method. Alam nyo na po yan sa CDI. Yan po yung mga usually na ginagamit po natin. Next, have at least 2 person para maging witness. Ibig sabihin, hindi lang po sapat na nandun yung mga FOE. Like for example, kinakailangan din po natin ng mga barangay tanod or hindi barangay tanod, rather yung mga may katungkulan, no? Para maging aware sa kinakandakang examination. Kasi mamaya sabihin nila ninakawan po natin yung bahay, no? Kailangan meron pong mga witness. Kasi nga po, ang usually na nagiging kaso po ng mga BFP is pagnanakaw, no? Pilferage. Next, for basic premises. Ano po yung for basic premises? So, dito po papasok yung tinatawag nating the best search, etc. etc. Sa madaling salita, gumagamit tayo ng mga kapamaraanan na mas mabisa po para makakuha tayo ng sapat na ebidensya. At last, 10, conduct final survey. Ibig sabihin, pagtapos na po tayo na makakuha ng mga sapat na ebidensya sa crime scene, babalikan natin ito for final survey. Ano yun, sir? Final survey. Babalikan natin siya sa huling pagkakataon. At pagtapos na po ang final survey, hahayaan na natin itong crime scene. Kumbaga, ipapaayos na natin ito. Ipapareconstruct na natin ito. Papalinis na natin and eto na yung time na concluded na yung kaso. I mean yung pinangyarihan ng sunog. And then that is the final class. Thank you so much, no? Until 10 lang kasi ang office. So thank you so much. I hope na may nakuha po kayong aral in this evening at magkita-kita po tayo sa numerical reasoning on the final huling bulong. Ituturo ko talaga lahat ng numerical reasoning, promise. Ituturo ko po yung lahat ng numerical reasoning. Kasi yan talaga yung pinaka forte ko dito pagdating sa mga examination, no? So class, thank you so much. I hope na may natutunan po kayo and mag-iingat po kayo sa pag-uwi kung nasa labas pa po kayo. God bless you all. See you po on June 5 yata yon. Magtuturo po tayo ng huling bulong. Ingat po. God bless you all. Yes po. Soft copy.